So, parang mag-asawa yung peg nila dito, no? Oo, tama yung mga nabasa mo, mag-asawa ang peg nila. So, dahil dito pumasok ang idea, bakit hindi gawan si Bimbi ng sariling regular or recurring character sa show bilang kapartner ni Raisa? So, medyo mababa yung probability or mababa yung kanilang viewership. Lalo-lalo na pag wala si Bing, hindi sila kompleto, di ba? Hello po sa lahat po ng mga Dabber Cats, sa lahat ng mga nanonood at sumusubaybay dito po kay Raisa May Dizon and Bimbi Aquino Yap. So pag-uusapan po natin na kung ano nga ba yung bagong karakter na inihahanda ng Itbulaga, no, dito po para kay Bimbi kasi nagtrending kasi at talagang inabangan ng mga Dabber Cats yung karakter na ibinalik, no, nitong si Miss Raisa May bilang Miss Topsy or Mrs. Topsy. Ngayon naman, ay ano naman po ang plano para po kay Mr. Bimbi, no? Para talagang mag-complement silang dalawa. Ito yung nakaka-good vibes na balita na ihahatid natin sa inyo maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. So, eto na. Let's talk about this news, no? Kung ano nga ba yung latest sa Itbulaga Matrix. So, akala mo natapos na yung balita sa pagitan ni Bimbi Aquino at Raisa May Dizon, mag-ready ka na dahil sumasabog na naman ang timeline ng TikTok, Facebook Reels at X na dating Twitter. May mga usap-usapan at scoop na lumalabas mula sa mga showbiz insiders. Maglalabas daw ang Itbulaga ng bagong karakter para kay Bimbi. At ang twist, kung si Raisa May ang iconic at minamahal na Mrs. Topsy, ang ipapares naman sa kanya ang karakter para kay Bim ay walang iba kundi si Mr. Topsy. So, parang mag-asawa yung peg nila dito, no? Oo, tama yung mga nabasa mo, mag-asawa ang peg nila kasi dating childhood friends. Tapos, meron silang tinatawag na dynamics, nakitaan sila ng chemistry, 'di ba? Kahit hindi sinasadya yung mga galawan nila, minsan nakukuhanan yung mga kanilang mga behind the scene photos, videos na nagde-trending at nagba-viral sa Blue app, sa Black app, tsaka sa Rainbow app. 'Di ba? Kung mapapansin niyo, parang konting galaw lang nila napag-uusapan talaga ng todo. So, ano ba yung origin ni Mrs. Topsy at ang teaser kay Mr. Topsy? Sino nga ba si Mrs. Topsy? Para sa mga hindi updated, si Raisa May Dizon ay matagal nang nagpapasaya sa Itbulaga gamit ang kanyang iba't ibang comedic personas. Ang karakter niyang Mrs. Topsy ay naging instant hit, no, dito po sa One for All for One at iba pang segment ng show. So, yung kanya kasing personality ay pasok dun po sa karakter na kanyang pinoportray. Very kalog siya, madaldal, wais na may bahay vibe at laging may hirit na punchline. At dun po sa kanyang height, 'di ba? At the same time kapag siya nagdadamik na Mrs. Topsy, talagang kakagiliwan. Kaya naman, inaantay po natin na i-enter ngayon si Bimbi Aquino as Mr. Topsy. Ayon sa mga kumakalat na reports, nakikita ng management at ng creative team ng Itbulaga ang napakalakas na chemistry ng dalawang noong huling bumisita at nag-guest si Bim. So dahil dito pumasok ang idea, bakit hindi gawan si Bimbi ng sariling regular or recurring character sa show bilang kapartner ni Raisa? 'Di ba? The contrast energy, isang refined, tall, konyo at napakalambing na Bim bilang Mr. Topsy, partner ng isang energetic, wais at Pinay-style comedy queen na si Raisa bilang Mrs. Topsy. So ito yung mag-asawa troop, hindi lang basta love team kundi isang sitcom style husband and wife roleplay dynamic na siguradong hahakot ng ratings at online views. So ang reaksyon ng netizen, si Bimbi Ira as is real. Nang pumutok kasi yung balitang ito sa social media, hindi na nakapagpigil ang mga supporters ng maybe tandem. So kaya naman meron silang mga reaction doon po sa The TikTok Slot and Fan Editor. Sa loob lang ng ilang oras, napuno na naman ng TikTok ang mga fan-made edits, pinalabas ang mga lumang clips ni Raisa at Bim noong mga bata pa sila sa My Little Bossing at pinagtabi sa mga bagong clips nila ngayon. Yun ang usong-uso ngayon parang from dati tapos yung ngayon nila, 'di ba?
And of course, from my little bossing to Mr. and Mrs. Topsy, real quick, masyado nyo kaming pinapakilig Itbulaga. Comment ng isang TikTok users na may 50,000 likes. And then the Gen Z Troops Gentle Giant X Pisty Queen. Bakit nga ba ganun na lang kagiliw ang Gen Z audience sa pairing na ito? And of course, the height difference. Ang visual contrast ng dalawa, Bimbi being towering tall at si Raisa na petit ay swak na swak sa mga sikat na Wattpad at K-drama troops. And of course, the green plug energy. Sobrang respectful ni Bim kay Raisa. Tuwing nag-uusap sila, walang halong yabang, purely genuine at affectionate banter lang. And syempre po, nagkaroon po ng tinatawag na comparison matrix. Dating Dynamico versus Mr. and Mrs. Topsy era. Yung kanilang potential impact sa karir ni Bim sa Itbulaga, kung matutuloy ng 100% ang character entry na ito para kay Bim, malaki kasi yung magiging epekto nito sa Pinoy showbiz culture landscape. Syempre, number 1, yung official showbiz comeback ni Bimbi na matagal na nagpahinga si Bim na sa showbiz para mag-focus sa kanyang pag-aaral at sa pag-aalaga sa kanyang ina na si Chris Aquino. Yung pagpasok niya bilang Mr. Topsy. Magiging official re-entry niya sa mainstream television. Magbibigay sa kanya ng sariling comedic identity na hiwalay sa bayani, politician, showbiz, royalty image ng kanyang pamilya. And of course, the Chris Aquino seal of approval. Knowing Chris Aquino, kilala siya kasi bilang very supportive sa mga passion ng kanyang mga anak. Matatandang sobrang boto at tuwa rin si Chris kay Raisa May. Noong mga bata pa sila, siguradong matutuwa ang Queen of All Media na makitang nag-e-enjoy ang kanyang bunso sa isang wholesome comedy segment. And syempre, dapat bang ituloy ito? Yun ang tanong kasi ng marami. So, yung final rating po ng ilang mga Davercats, of course, 10/10 must watch. Kung ang layunin ng Itbulaga ay magbigay ng panibagong saya, magpakilig at maghatid ng iconic comedy na dynamic sa pananghalian sa bawat Pilipino, ang pagkakilala kay Bimbi Aquino bilang Mr. Topsy ay katambal ni Raisa May bilang Mrs. Topsy ay isang absolute masterstroke. Kumbaga, aabangan kasi natin yung mga susunod na mga kabanata sa TV online dahil mukhang mas lalong magiging mainit ang tanghalian natin kasamang pinakabagong tambalan ng bayan. At the same time, kung gagawin po ng Itbulaga ito, mas ma-enhance ito pong si Bim sa kanyang showbiz comeback era kasi masusubukan siya Kumbaga parang ito na po yung kanyang training ground para sa mas malalaki at mas gaganda pang karakter na pwede niyang i-portray. Hindi lang dito sa Itbulaga, outside Itbulaga kasi malaki naman po talaga yung potential at malaki din po yung possibility na pwede po silang bigyan ng sarili nilang sitcom. Pwede silang isabak kasama ng mga malalaking actors and actresses dito po sa TV5 or sa ABS-CBN, 'di ba? Kung papayag ang management netong si ni Raisa na tumawid siya ng ABS or ng GMA kasi wala naman pong bad blood between them 'di ba? Parang si Bossing na rin naman ang nagsabi na kahit po natanggal sila or inalis sila sa GMA at lumipat sila ng TV5, hindi naman nila kinat yung ties dito sa GMA. So, ibig sabihin, pwede sila kahit saang network. So, malaki yung network na pwede nilang paglaruan. Pwede silang lumabas sa GMA, ABS, or TV5, or kung saan mang platform na pipiliin ng kanilang management. And I think this is really a best idea na gawin ito ng Itbulaga kasi magiging pride nila yan Kumbaga si Bim ay na-train dito po sa Itbulaga ng iba't ibang mga karakter na kanyang ipoportray kasi alam na natin na si Bim very social, very high profile siya because of being a Nepo son. So, it's time naman siguro para baguhin niya yung kanyang character sa pamamagitan ng pagtitrain sa kanya dito sa Itbulaga. Kaya po sa mga nag-iisip na baka mawala na si Bim, that's really impossible. Ngayon pa lang yung live po nila, nung pumasok po ang Itbulaga, kasi ino-observe ko yung mga live concurrent viewers kasi today Saturday, hindi po sila live. Taping po yan, diba? So, yung kanilang live concurrent viewers is umabot lamang ng 17,000. And then, the other network or the other noontime program gets 95,000 live concurrent viewers. So, medyo mababa yung probability or mababa yung kanilang viewership.
Lalo-lalo na pag wala si Beam, hindi sila kompleto, 'di ba? So makikita nila yung impact nun. So anyways, so sana nga po no i-push at talagang marinig ni Direct Eyes ito pong mga request ng mga netizen at talagang mabigyan ng magandang character si Beam para talagang mas makita yung potential niya, 'di ba? To bring out the best for Beam. So, kayo po, anong niyong saloobin patungkol dito, mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV, and Eds TV. Meron po akong bagong Facebook page, Eds TV.